Talagang may isang salita ang ating butihing Yorme. Sinabi niyang babalik agad siya, hindi niya na ipagpapabukas. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Hello mga kabungis-ngis, welcome back again to another vlog. For today's video, panoorin natin ang pagbalik ni Mayor Isko Moreno dito sa Sampaloc. Dahil kanina pinuntahan na to ni Yorme kaninang umaga at binigyan ni Yorme yung mga residente ng tulong po dahil kasama niya yung MDSWD, then iba't ibang mga kawani ng lungsod ng Maynila para magbigay din ng tulong sa mga nasunugan. Then sabi ni Yorme sa mga nasunugan niya po, babalik siya para magbigay po ng tulong pinansyal dahil di umano simot po ang funds ng Maynila. Ang pagkakaalam ko, 10.2 billion ang nawala sa Maynila na pinalitan ni Yorme. Kaya ang daming problemang kinakaharap ng ating butihing mayor. Then sabi ni Yorme, babalik siya, manghihingi siya ng tulong para masolusyonan itong problema ng mga nasunugan po nating mga kababayan. At panoorin natin kasama ni Yorme sa kanyang pagbalik sa Sampaloc si Vice Chi Atienza. Siyempre kasama rin yung mga kawani ng lungsod ng Maynila para asikasuhin nga rin po yung mga nasunugan. Panoorin po natin to. And si Yorme, no, kapag nangako siya, talagang tinutupad niya yung mga pangako niya. Dahil kaninang umaga sinabi niya, babalikan niya. And etong hapon, siguro mga 5 or 6, binalikan niya agad-agad po yung mga nasunugan. At credit sa owner nitong video na si Yorme. At sana yung mga kababayan po natin nasunugan, kung gusto nyo pong tumulong, punta lang po kayo sa mga legit source nyo, yung mga mapagkakatiwalaan nyo para magbigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Tsaka habang piniplay natin to, kasi kami kapag tumutulong yung mga taga-ibang bansa sa ating mga kababayan, mga nasunugan, nasalanta, ng panahon ni Mayor Isko Moreno, talagang talagang lahat ng gastos binibigay namin dun sa viewer na tumulong dun sa ating mga kababayan. Pati kasi nabibigyan din naman kami, hindi naman kami impokrito. Nabibigyan din naman ako ng pangkain at sinasabi ko kung magkano yung kinain ko. Lahat ng may kinalaman sa pananalapi, talagang sinasabi ko dun sa viewer. Pati resibo, pinapakita ko para transparent tayo dun sa mga nagtitiwala sa atin. And naka-live naman po yung mga video na yun, kaya makataas noo ako sa ating mga tumutulong nung panahon ni Mayor Isko Moreno na talagang meron tayong resibo na pinapakita lagi. Naka-post yan, nasa live yan, lahat po. And waiting tayo na makuha pa si Yorme kasama ang ating butihing vice mayor. At salamat din po sa mga kawani ng lungsod ng Maynila na talagang nandyan, mabilis na tumulong din po. Masipag ang mayor, kaya masipag din yung mga kawani ng Maynila. At gusto ko lang i-shout out si Director J. De La Fuente ng MDSW. Grabe, no, pangako ni Yorme, babalik siya, gagawa siya ng paraan. Ngayong araw nga, ang daming ginawa ni Yorme. So, parang yung oras niya, yung mga oras na nakalaan sa kanya, lahat meron siyang ginagawa. Kaupo pa lang yan, day trip pa lang ni Yorme, yan talagang trabaho na agad. Kawawa naman din
estudyante at mga lola natin. Kasama ni Yorme si Councilor Arwin Sia. Magandang araw sa iyo. Nice. Talagang bilis kilo sa pag si Yorme, pagtulong, bilis kilo sa paghahakot ng basura, sa mga debris, sa paglilinis. Talagang may isang salita ang ating butihing Yorme. Sinabi niyang babalik siya, babalik agad siya, hindi niya na ipagpapabukas. Ayan na, pala walang signal. Ito may mga debris pa rin pero kukolektahin din po yan. Imaginin mo may iniwan na problema kay Mayor, napakaraming iniwan na problema, wala pa nga isang linggo si Yorme, mayroon na naman kakaharapin na pagsubok si Yorme, tulad nitong mga kababayan nga natin na nasunugan at kailangan din ng tulong. Grabe yung pagmamahal ni Yorme din sa mga batang Maynila, tsaka yung malasakit niya sa mga batang Maynila. Buti na lang hindi tanga ang mga batang Maynila, alam nila kung sino talaga yung may puso para sa kanila. Sabi ng tao, narinig ko, Mayor, peging pera. Yung mga nasunugan po, bibigyan po ni Yorme ng tulong. And pwede po ba, bago hihilingin ko lang pag nakita nyo si Yorme, pasalamatan nyo po si Mayor Isko Moreno. Kasi napakabait po niya, tsaka napakagaling po talagang mayor. Imagine mo, hindi lahat ng mayor katulad ni Yorme na talagang naglilingkod sa mga tao. Share ko lang mga kabungis. Ito yung pagpapapicture kay Mayor Isko Moreno ng ating mga batang Maynila. Gustong gusto rin ni Yorme yan kasi alam niya dun masaya yung mga tao na kapag nagpapapicture sa kanya, kapag nahahawakan siya, yung mga munting kaligayahan ibinibigay din ni Yorme. Hindi siya supladong politiko tulad ng iba dyan na nakasimangot. Magandang
Nandiyan po ang mga lungsod ng Maynila. Mayor Isko Moreno de la Mission. Kasama po ang ating Vice Alcalde, Vice Mayor Keith Atienza. Jose Maria Jose, nandiyan din sa Yung mga lola natin pa, ano pa, parang mangiyak-ngiyak pa nung makita si Yorme. Talagang miss na miss nila si Yorme. Sabi ni nanay, mga Iskonian kami. Salamat po. Ay, sa po tayo ng buwan, ha? Okay, hintag, ha? At yung kausap ni Mayor Isko Moreno, si Director J. De La Fuente, ang tinalagang MDSW ni Yorme. Makakaasa po kayo na si Director J ay ibibigay po yung mga kailangan nyong tulong regarding sa MDSW. Talagang si Yorme, no? Talagang hinahalik-halikan pa ang ating mga lolo't lola. Uli po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ibinibigay ko po sa inyo. Kami po ay nakiisip pa siya sa nangyari po sa inyo. Ibinibigay ko po ang ating pong Vice Alcalde ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Keith Atienza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayoko tanungin kung kamusta kayo. Kaya alam ko nung nararamdaman ninyo. Alam ko. Pero alam nyo, nandito kami ni Yorme, una-una, para maramdaman nyo na mahal kayo ng gobyerno ng Maynila. Pero alam ko, masakit po ang nangyari sa inyo. Mahirap, sinabi yun. Ngunit naniniwala ko na minsan hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga ganito para makita niya kung paano kayo magpapasalamat sa Kanya kahit na masakit ang nangyari sa inyo. Tama. Parang tinatry tayo ni God sa mga pagsubok. Pag natapos yung pagsubok na yan, nalampasan natin yung mga pagsubok na ibinigay sa atin ni God. Napakalaking ginhawa at napakalaking biyaya ang ibibigay niya. Kaya alam niyo naman tayong mga Pilipino, kahit na anong dumating na trahedya, problema, nakangiti pa rin. Ang importante, buhay kayo. At kung kaya niyang ibigay sa inyo lahat ang nakuha niyo dati, kaya-kaya niyang ibalik yun sa inyong lahat. Ngunit naiintindihan ko, na alam ko, kapag ang-angkla niyo sa Panginoon, ang hirap at puot na bitbit niyo ngayon, kaya nang ibalik lahat ng yan. Pero pagdating ng panahon, may kasama pa kayong pananampalataya sa kung paano gumalaw ang Panginoon sa inyong mga buhay.
agree. Kaya be always thankful to our God. Hindi ko na po makabaan ito dahil hindi po ako importante dito. Ang importante kayo. Anyway, ganito kami para sabihin sa inyo mahalaga lang namin. At muli po, ibigay ko naman sa inyo. Kasama po natin ito sa paglilingkod. At kilala niyo ito si Kuya Ryan Konsihal Ponce. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang araw na ito ay isang pagsubok sa atin ng Panginoon. Pero itong pagsubok na ito, may kasamang biyaya. Anong biyaya na yun? Pasensya na po kung hindi kita po si Konsihal. Hindi ko po alam kasi kung paano ko ito-turn yung camera ko. Pasensya na po. Ngayong araw na nangyari ito sa atin, ang alkalde natin ay si Mayor Isko Moreno at ang Vice Mayor natin ay si Vice Mayor Isko Moreno. Dinigay niya po sa panahon na alam niya meron tayong masasandalan. At lagi ko sabi sa inyo, Ayan panahon na meron tayong masasandalan, and praying si Yorme din laging merong masasandalan dahil hindi madali ang kanyang pag-upo sa dami ng problema sa basura, problema sa pinansyal, then yung mga tao nga rin po ngayon, yung mga nasunugan, hindi natin alam kung saan hihingi si Mayor Isko ng tulong. At sabi ko nga, kinakapalan na nga ni Yorme yung mukha niya sa paghingi ng tulong para sa mga batang Maynila. pagkadapat ng isang tao ay hindi sukatan ang kanyang pagkatao. Ang sukatan dyan ay kung paano siya babangon. At asahan niyo po, nandito si Mayor Isko Moreno, nandito si Vice Mayor Jensa, nandito si Mayor Ryan, kasama niyo po kami. Maraming salamat po. Magandang hapon. Huwag po tayo titigil sa pagdarasal. At ngayon naman po, ibinibigay ko sa inyo ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno Quemadoso. Maraming salamat, Director J. De La Fuente. Kawalangan ng De La Fuente natin dito. Kaya mo naman binabati si Dr. J. De La Fuente. Nakasasabay siya sa mabilis na gustong tugon ng pamahalaan sa mga taong nangangailangan sa lalong madaling panahon. Parang si Mayor Isko Moreno, si Sir J, talagang bilis kilos din sa pagtulong. Tsaka ang bait niya ni Sir J. Shout out Sir J. Kanina, nagpunta ako nitong umaga. Papawalog ko. Kunti pa lang naman. Huwag nyo intindihin yung walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. Di ba? Hindi, pinatatawa ko lang kayo. Pero, bago ang lahat, pwede pa akong makisuyo. Dito man lang makita ng mga kasamahan ko sa pamahalaan na na-appreciate natin sila. Pwede mo palaparan natin yung mga social workers. Kanina pa rin yan. Sila na agad ang nakasala. Habang mainit ang ulo nyo, habang nalilito kayo, habang natataranta kayo, sila lumalabang ang pag-unawang intindihin ang nararamdaman nyo. Kaya salamat sa ating mga social welfare sa napakahabang pasensya. Kasi ang kakarating nila natin, puro adelia. O sila ang mauna, sila ang luha ng pamahalaan ng Sotong Maynila. Pag sila masungit, ibig sabihin masungit din ang mayor. Pag sila masungit, ibig sabihin masungit din ang vice mayor. Eh, lagi ko sinasabi, uunawain natin yung damdamin
yung reaksyon ng tao sa panahon ng dilubyo, panahon ng malaria, panahon ng sakuna. Kasi biglang ang pag-iisip niya, hindi nila alam kung ano ang normal dahil sino naman gusto masunugan. Kaya gusto ko rin magpasalamat kay Mayor Isko Moreno na yung mga kawanin ng lungsod ng Maynila, lagi niyang sinasabihan, then pinapaano niya na anuhin yung mga batang Maynila, isipin yung kapakanan palagi ng batang Maynila, wag magsungit. Di ba, ewan ko kung nag-aagin kayo, di ba tayo sa kalsada, pareho naman tayo, ako, sumasama yung araw yung iba sa atin, may bahay, no, di ba sabi nga natin, bisan, mahigit ang manakawan, may samasunugan. Kanina yung mga sexy babae na usap ko doon sa umaga. Oo, kaninang umaga. Sana napanood yung live din natin, ay yung video natin. Sobrang nakakatawa. May title tayo na ano sabi, na panty, sabi ni Mayor Isko Moreno, bantayan nyo yung mga gamit nyo. Tapos sabi naman ng mga babaeng kausap ni Yor, may mga sexy, may asim na mga kababaihan po natin na wala na pong naiwan, wala nang mga gamit na naiwan, wala nang babantayan. Sabi naman ni Yorme, yung mga panty nyo. Sobrang laugh trip. And biro lang naman ni Yorme yung pinapagaan niya yung kalooban ng ating mga kababayan. Ganun talaga yung ano, no? Ang galing talaga ni Yorme, no? Talagang kaya niyang pasayahin. Again, kaya niyang pasayahin yung mga taong lugmok, bagsak ang ano, moral, may mga problema. Iba yung aura ni Mayor Isko Moreno, talagang sasaya ka talaga sa kanya. Kahit na lugmok ka na, pero pag nakita mo, kahit tignan mo nga lang si Yorme, ang saya-saya ng aura ni Yorme kahit na ang dami niyang problema. Wala daw sila natirang, palo, ubus. Ano yung mga kausap ko kanina? Puro sexy mga kausap ko kanina. Pag sinigang yung kausap ko kanina. Parang ako pag sinigang. Lasin pa. Ano, masaya na kayo? Akala ko pag sinigang kasi Ay, dito pala si Atty. Lady Quintos. Yes, congratulations Attorney Councilor Attorney Lady Quintos. Congrats po. Pero, ito, And pasensya na kay Yorme. Imaginein mo yung mga taga Distrito 4 meron ka ng attorney, meron ka pang konsihal kay Attorney Lady Quintos. Kaya makakaasa kayo sa mga batang Distrito 4 ng Maynila na matutulungan din po kayo sa usaping legal. ang bago ngayon sa lungsod. Kanina, may nag-abiso sa akin, Sir, mahaba po yung proseso ng papel. Gusto ko lang i-share sa inyo. Sabi ko, bakit mahaba ang proseso ng papel? Nandito naman ako. Bakit hindi natin tawagin yung mga departamento na pipirma sa papel? Total, bayad naman kami ng gobyerno. 8 oras ang bayad sa amin. Ay yung mga social worker or taga-MDSW, walang oras yan. Pag may nabiriya, lahat ng kagad sila ay kami. Nasa loob ng aircon na opisina. Pag-agagada lang. Sabi ko, I think, sabi ko sa kanila, alam mo, yung konting sakripisyo natin, na pilitin natin maging kurada. Yung pagkilos. Bakit? Yung tao umaasa may gobyerno ba silang masasagala? Nasunugan na nga. Lito na nga yung isip. Tapos yung dala natin baril, teka. Hindi naman siguro. Kaya po, pipilitin namin na magbago yung kanyang sistema. Na kapag area, hanggat maaari, kung kaya rin lang naman namin basically, dapat
Aberya kanina, solusyon ngayong hapon. Wala na, hindi ko naman tayo kagad mabibigyan ng bahay. Tama mali? Kahit may pagpagawa kayo ng bahay, hindi naman matatapos bukas. Tama mali? Pero, yung maibsan ng pamalan, huwag ako, huwag si Chief, huwag yung mga kusit, yung maibsan ng pamalan, yung ginagpis, sakit, yung karanasan na nararamdaman ko. Yun ang gusto kong ma-achieve ng mga kasamahan ko na taga City Hall ng lungsod ng Maynila. Pangalawa, o ito naman ang good news, kayo rin ang sampol. O dati-rati, ang binibigay ng lungsod ng Maynila, 10,000 bawat isang pamilya. Napapalitaan niya naman, ano? Pagamat wala tayong tsape, talagang tukol lang ang Maynila. Kanina, maraming salamat naman sa mga kasama ko na empleyado ng lungsod na nakaharap naman kami ng tsape. Kung mag-ibig po, nabiga pa. May nasalo ako ng kaunti. Yung tipong piga ang ginawa ni Yorme. Pero dito po sisimulan. Huwag naman sana maging madalas. Pero dito po sisimulan. Kung dati-rati, 10,000 matatanggap ng subukan, bawat pamilya. Ngayon, simula ngayong araw nito, at sa mga dati pang sana huwag dumating. Pero hindi ko naman mahulaan. And in Jesus' name, wag po dumating. Please, God, wag na po. Diyos lang ang may hawak ng tadhana natin. Tama ba? Simula ngayon, 15,000. Grabe, ang laki, 15,000. Pero alam naman natin, hindi rin enough yun sa mga nasunugan. Pero ang laki na rin yun. Dati 10,000, ngayon 15,000. Pigang-piga pa yan, mga kabungis-ngis, ha. Nag-iwan pa ng utang ng mga nakarang administrasyon na 10.2 billion. Grabe si Yorme, no? Talagang mahal na mahal niya yung mga batang Maynila. Talagang si Yorme, saya talaga noong kulit. And I will give you my reason. Kasi para ko hindi ko latas. I'll give you my reason because these are the same reason I gave to the department head. Sabi ko, okay naman yung 10,000. Wala nga problema. Kaya lang, pataas ang presyo ng bilihin. Kung bibigyan ng... Grabe. Alam na alam talaga ni Yorme yung mga problema, no? Tama, tumataas yung mga presyo ng bilihin. Wala kang masyadong mabibili rin sa halagang 10,000. Although may mabibili ka pero hindi enough. Ang galing talaga ni Mayor Isko Moreno, no? Talagang alam niya yung mga bawat pangangailangan ng bawat isa. Hay, nako, galing ni Yorme. Kasi sa kulito at nakakabili ng kapag na yero, baka ngayon 3 yero na lang ang mabili doon. Kaya kailangan ang tulong din ng gobyerno nag-a-adjust. Yun naman ang reason ko. Ang tawag na inflation effect sa buhay ng tao. Medyo technical yung salita na yun. Kasi ang importante, sigurado ako, bukas, bumili lang kayo ng 2x2. Agarang nasolusyonan agad ni Yorme yung problema. Hindi na kayo may hero. Unti-unti ninyo sama-sama bangon ang sarili natin. Papasensyahan lang ang kailangan. At yan, hindi ko yung pera. Pera nyo yan. Pera yan ang pamahalaan. Imaginin mo, sinasabi talaga ni Yorme na hindi niya pera. Pero bakit yung ibang mga politiko, no?
maging ano na tayo, mga kababayan natin, no? Maging aware tayo sa mga politiko, maging matalino sa pagpili. Dahil usually, yung ibang politiko nga po, hindi na natin papangalanan o isahin sa mga alam natin na kapag nagbibigay sila, laging merong pangalan nila. Bakit kaya ganun, no? Para makilala lalo ng mga tao. Pero kay Mayor Isko Moreno, no, talagang napaka-transparent ni Yorme sa lahat ng kanyang mga ginagawa, ibinibigay na tulong sa ating mga kababayan. Then, wala lagi ang pangalan ni Mayor Isko Moreno sa tulong na ibinibigay niya sa ating mga kababayan sa Maynila. Ay, sana lahat ng politiko katulad ni Mayor Isko Moreno. Siguro ang laking kaginhawaan din sa ating mga kababayan yun, no? Sa mga, hindi lang sa Batang Maynila, sa Pilipinas, na nakukuha din ng mga tao yung mga dapat sa kanila, kung ano yung nararapat sa atin. Hindi ipapamukha ng mga politiko na galing sa sarili nilang bulsa, galing sa kanila, kaya laging may pangalan nila. Kaya sana yung mga tao nga po, maging matalino po kayo, maging mapaganuri, lalo na maraming mga politiko na two-face. Sinisinong ko lang at ibinibigay ko lang sa oras sa pangangailangan ng tao. Yan ang mensahe natin sa pagpapabayan natin at sa inyo. Mayor, bilang pabuli, malungkot ang sitwasyon natin. Tama ba rin? Pero ito, nasa tayo ng simbahan. Mamaya, ano naman namin yung paniniwala, basta importante, naniniwala kayo may mga pangyarihan sa taas. Magpasalamat tayo sa Diyos, walang may disgrasya. Yung plansang na isasanda nyo na nasunog, kasi natin kung sinasanda yung plansang ng araw, ang araw yun, naka-airpat. Yung TV, mga gamit na itinundar ninyo, pinagkirapan ninyo, okay lang yun. Balikan na lang natin yun. Nawala yun. Nagawa nyo dati, kaya nyo gawin muli. Okay? So muli, kami ni Chi Atienza, ang mga konsyal ninyo, sisipag mo ako siya ito, kaya pa umaga rin ito nandito, no? Kaya nga, ang sipag. Si Lady Quintos, Ryan Ponce, at sa po namin mga kasama at mga sama ko sa pamahalaan, kami ay nakikisa. Ito ang mensahe namin at may pakita sa inyo, may paramdam sa inyo na may gobyerno na sa lungsod. And dagdag ko lang, meron ng gobyernong masasandalan ang mga Batang Maynila. At gobyerno na merong malasakit sa Batang Maynila. Manila! God bless! Thank you. Share ko lang mga kabungis, mga panahon ni Yorme, nasanay tayo sa flag ceremony niya kapag nagsasalita si Yorme ng Manila God First, and then dumating tayo sa kay Mayor Hani Lacuna na nasanay din tayo na nagsasalita ng Manila. Nawala kasi yun nung nawala si Mayor Isko Moreno. Dumating sa instance na yun, tapos na mag-speech si Marioro, bigla akong nagsalita ng Manila God First. Nasa nasa live ko yun dun. Nasanay ako palaging merong ganun. And eto na, bumabalik na. Hi! Hello! Yan, gusto po namin na magatili kayo ng inyong. Hindi lamang po ang sasabihin ng inyong likod. Nakikidalamhati po ako sa nangyari. Sumunod po kanina umaga, madaling araw. Sino po mga wari-wari dito na kababayan ng ating asawa? Maubay na tanghali sa inyong tanan, maubay na kulot na gabi na sa inyong tanan. Pagbuligid po natin ang isa magtulungan po tayo. Ako po, ginakonsel ninyo. Kami po, ikonsilayan sa punang mga City Council.
lagi pong handang tumulong at umalalay sa isa, bawat isa sa inyo, kasama ng mga barangay official po ng Zona 44, Chairman Jackie Pilar, Chairman Boy Tison, at sa po ng barangay official. Maraming salamat po at sana po huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nandito lang po kami. Andito po ang abogado ng distrito, Atty. Iquitos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. And ayan mga kabungisnis, tapos na yung mga speech nila Mayor Isko Moreno, and magbibigay na rin ng tulong si Yorme sa mga nasunugan. At dito ko na tinatapos ang aking vlog ngayong araw. Next upload tayo mga kabungisnis, and please do subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa balita sa Maynila at sa mga mangyayaring ganap sa Kamaynilaan. At maraming salamat po. At isa pang please follow Busilak's Diary Ulala, dahil doon tayo nag-upload ng mga video natin ng mga ilang minuto lang, siguro mga 1 or 2 minutes. Then sa TikTok, dito tayo nag-upload sa YouTube ng mga mahaba nating video. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi, and God bless us all.